Ito ang PLTV Kwentong Kababalaghan. Mga kababalagan sa sementeryo, ayon sa kwento ng taong nakatira at tagapagbantay sa sementeryo. Part 1. Ang bagong tagapagbantay. Alas 10 na ng gabi nang tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Tahimik ang buong sementeryo. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa mga dahon ng puno at ang mainang ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puntot. Sa isang maliit na bahay, malapit sa pinakadulong bahagi ng sementeryo, nakaupo si Mang Isko, 58 taong gulang. Mahigit 20 taon na siyang nakatira roon. Hindi siya basta tagapagbantay lamang. Para sa kanya, ang sementeryo na naging tahanan niya. Kabisado niya ang bawat daanan, bawat lumang puntod, at maging mga pangalan ng ilan sa mga taong nakalibing doon. Pero sa loob ng 20 taon, may isang bagay siyang natutunan. Hindi lahat ng nakatira sa sementeryo ay patay. At hindi lahat ng naririnig sa gabi ay galing sa mga buhay. Noong unang gabi niyang magpantay, narinig niya ang isang batang umiiyak. "Kuya," napalingon siya. Walang tao. "Kuya," mas malapit na ang boses. Lumabas siya at dala ang flashlight. Sinundan niya ang tunog hanggang sa isang lumang puntod. Doon niya nakita ang isang maliit na pares ng tsinelas sa ibabaw ng damuhan. Basang-basa ang mga ito dahil sa ulan. Akala niya ay naiwan lamang ng isang bata. Pero nang itapat niya ang flashlight, may mga bakas na maliliit na paa mula sa puntod papunta sa kanyang bahay. At ang mas nakakatakot, ang mga bakas ay bagong gawa. Kinabukasan, hinahanap niya kung sino ang may-ari ng tsinelas. Walang batang nawawala, walang pamilyang nag-aanap. At mula noon, tuwing umuulan ng malakas, may naririnig siyang batang umiiyak sa sementeryo. Hanggang isang gabi, tinawag siya nito sa pangalan, "Isko! Isko!" Nanigas siya dahil alam niya walang ibang tao sa sementeryo na nakakaalam ng kanyang pangalan. Part 2. Ang puntod na walang pangalan. Kinabukasan, kinausap ni Mang Isko ang matandang caretaker na si Mang Tano. "May alam ka ba tungkol sa puntod sa likod ng malaking puno?" "Anong puntod?" "Yung walang pangalan." Biglang tahimik si Mang Tano. Maya-maya, sinabi nito, "Isko, huwag mong lapitan yun." "Bakit?" "Huwag mo nang itanong." Pero lalo lamang siyang kinabahan. Kinagabihan, hindi niya mapigilang pumunta roon. May dala siyang flashlight. Habang papalabis siya, napansin niyang bukas ang maliit na gate sa paligid ng puntod. Samantala, sigurado siya na sinara niya iyon bago siya matulog. Paglapit niya, may nakita siyang bagong kandila. Nakasindi. Napansin niyang may nakasulat sa lupa, "Isko." Napaatras siya. Biglang namatay ang flashlight. Kasabay noon, may narinig siyang boses sa likuran. "Matagal na kitang hinihintay." Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Pero nang bumalik ang ilaw ng flashlight, may isang babae na nakatayo sa tabi ng puntod. Nakasuot ito, lumang puting damit. Nakayuko. "Ikaw ba naglagay ng kandila?" Hindi sumagot ang babae. "Anong pangalan mo?" Unti-unting itinaas ng babae ang muka. Maputla ang balat at ang mga mata, parang walang buhay. Tumakbo si Mang Isko. Hindi na siya lumingon, pero habang tumatakbo siya, pabalik sa kanyang bahay, narinig niya ang babae, "Isko! Isko! Isko!" At nang makarating siya sa pintuan, may nakasulat na sa kahoy, "Huwag mo akong iiwan." Part 3. Ang babaeng lagi nakatayo sa gate. Mula noon, ayaw nang lumabas ni Mang Isko kapag gabi, pero kailangan niyang magbantay. Isang gabi, bandang alas 12, may narinig siyang kumakatok sa gate. Tiningnan niya CCTV. May babae, nakatayo sa labas. "Ma'am, sarado na po ang sementeryo. Hindi gumagalaw ang babae. Maaari ko po bang malaman kung sino ang bibisitarahin niyo?" Walang sagot. Dumapit si Mang Isko sa gate.
Nang buksan niya ang ilaw, wala ng tao. Napatingin si Mang Isko sa CCTV at doon siya natakot. Nasa loob ng sementeryo ang babae. Nakatayo si Mang Isko. Nakatayo sa mismong likod niya. Napalingon siya. Wala. Bumalik siya sa CCTV. Nandoon pa rin ang babae. Pero ngayon, papalapit na to sa kanyang bahay. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang hanggang sa tuluyang mawala sa kamera. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Hindi siya sumagot. Isko! Boses ng babae. Alam ko nandiyan ka. Napatakip siya ng bibig. Maya-maya, narinig niya ang yabag. Palayo. Kinabukasan, nakita niya ang mga bakas ng paa sa putik mula sa gate papunta sa kanyang bahay pero walang bakas na pabalik. Part 4. Ang bumubukas untot. Makalipas ang ilang araw, may isang bagong libing na ginawa sa sementeryo. Isang matandang lalaki. Pagkatapos ng libing, umalis na ang pamilya. Bago sila umalis, sinabi ng anak, Kuya Isko, bantayan ninyo po. Sana si tatay. Tumango siya. Makakaasa kayo. Nang sumapit ang gabi, nag-ikot siya. Pagdaan niya sa bagong buntot, narinig niya ang tunog ng pag-ukay. Akala niya ay ayaw. Itinaas niya ang flashlight. Nalaki ang mga mata. May lupa na nahuhukay mula sa loob ng buntot. Oh Lord! Napatras siya. Unti-unting gumalaw ang lupa hanggang may isang kamay na lumabas. Napahawak siya sa dibdib. Ngunit bago siya makatakbo, may boses na nanggaling sa ilalim. Isko, sabihin mo na sa anak ko. Huwag siyang pupunta rito. Biglang bumalik sa dati ang lupa. Tahimik, parang walang nangyari. Kinabukasan, dumating ang anak ng namatay. Sinabi ni Mang Isko ang narinig niya na mula ang lalaki. Kuya, imposible. Bakit? Dahil bago namatay si tatay, sinabi niya sa akin na huwag akong pupunta sa sementeryo sa gabi at hindi mo sinabi yung kahit kanino. Part 5. Ang mga taong naglalakas sa gitna ng gabi. 2:00 ng madaling araw, may narinig si Mang Isko ng maraming yabag. Tumingin siya sa labas. May mga taong naglalakad sa gitna ng sementeryo. 10, 20. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha. Lahat nakasuot ng puting damit. Tahimik sila naglalakad papunta sa lumang chapel. Sinundan niya mula sa malayo. Pagdating sa chapel, isa-isang pumasok ang mga ito. Nagtaka siya. Lumapit siya. Pinuksan niya ang pinto. Walang tao. Walang kahit sino. Pero may mga upuan na nakaanay. At sa bawat upuan, may nakasulat na pangalan. Ang uling upuan ay may pangalan niya. Isko de la Cruz. Napatras siya. Biglang nagsara ang pinto at mula sa loob, narinig niya ang sabay-sabay na bulong. Darating siya. Darating siya. Darating siya. Part 6. Ang bata sa likod ng puno. Isang gabi, narinig muli ni Mang Isko ang batang umiiyak. Kuya, sinundan niya ang boses hanggang sa malaking puno. May batang nakaupo roon. Mga 7 o 8 taong gulang. Anong pangalan mo? Jun, sino ang kasama mo? Itinuro ng bata ang isang puntot. Si Mama. Lumapit si Mang Isko. May lumang larawan sa puntot. Nakita niya ang mukha ng babae. Nalamig siya. Pareho. Ito sa babae nakita niya sa gate. Paglingon niya sa bata, wala na ito. At sa puntot, may bagong sulat. Salamat sa pagkanap sa amin. Mula noon, hindi na muling narinig ni Mang Isko ang iyak ng bata. Pero may isa pang bagay na nagsimula. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok sa kanyang bahay. At lagi niyang naririnig ang 2 boses. Isang babae at isang bata. Isko, pwede na ba kaming umuwi? Part 7. Ang larawang gumagalaw. Isang gabi, habang naglilinis siya ng lumang storage room, may nakita siyang kahon. Punong-puno ng lumang larawan, mga larawan ng taong matagal nang namatay. Habang tinitingnan niya ang mga ito, may isang larawan na nahulog. Pinulot niya. Larawan iyon ng dati mga tagapagbantay ng sementeryo. Pero may napansin siya. Sa
Sa pinakadulo ng larawan, may isang batang lalaki. Nakatayo sa likod ng lahat. Nakatingin sa kamera. Pamilyar ang muka. Bigla siyang napatras. Dahil iyon ang batang lagi niyang naririnig. Jude, tinitigan niya ang larawan. Biglang gumalaw ang ulo ng bata. Napabitaw siya. Naulog ang larawan sa sahig. Nang pulutin niya, wala na ang bata sa larawan. Pero sa likod ng larawan, may bagong sulat. Ikaw ang susunod. Part 8. Ang huling bantay. Gusto nang umalis ni Mang Isko, pero bago siya makalis, kinausap siya ni Mang Tano. Isko, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano? Alam mo ba kung bakit walang ibang gustong tumira rito? Piling siya dahil bawat tagapagbantay dito may nakikita bago siya umalis. Ano? Ang sarili niyang puntot. Kinagabihan, naglakad si Mang Isko sa pinakadulong bahagi ng sementeryo at doon nakita niya ang isang bagong puntot, malinis, bagong hukay. May pangalan, Isko de la Cruz. Nanlaki ang mga mata niya. Imposible, lumapit siya. May nakasulat na petsa, ngunit ang petsa ng kamatayan, kinabukasan. Tumakbo siya, pero habang papalayo siya, may narinig siyang boses. Isko, Isko, huwag kang matakot. Matagal na naming iniintay ang kapalit mo. Part 9. Ang gabi ng mga batay, dumating ang pinakamalakas na bagyo. Walang kuryente, walang tao sa paligid. Tanging si Mang Isko ang naiwan. Bandang alas 12, sabay-sabay na nagsindi ang mga kandila sa buong sementeryo. 1, 2, 10, daan-daan. Parang may invisible na kamay na nagsindi sa lahat. Pagkatapos, nagsimulang bumukas ang mga lumang gate sa puntod. At mula sa malayo, may mga aninong lumabas. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay naglakad patungo sa chapel. At sa gitna nila, naroon ng babae, kasama ang bata. Lumapit ang babae kay Mang Isko. Salamat. Para saan? Sa pagbantay sa amin. Napaluha ang babae, pero hindi ikaw ang nagbabantay. Bakit? Itinulong niya ang bahay. Paglingin ni Mang Isko, may isang lalaking nakatayo sa pintuan. Pareho ng kanyang mukha, pareho ng damit, pareho ng itsura. Pero ang lalaki nakangiti at sinabi nito, ikaw ang kumalis. Part 10. Ang sekreto ng sementeryo. Kinabukasan, hinanap ng mga tao si Mang Isko, pero wala siya. Bukas ang kanyang maliit na bahay, nandoon ang kanyang mga gamit, nandoon ang kanyang lumang flashlight, nandoon ang kanyang sapatos. Pero siya, wala. Sa ibabaw ng mesa, may iniwang isang notebook. Binasa ng bagong tagapagbantay ang huling pahina. Nakasulat, kung binasa mo ito, ibig sabihin ako na ang nawala. Huwag kang matakot sa mga nakikita mo. Hindi lahat ng kaluluwa rito ay masama. May ilan lamang na naghahanap ng makikinig sa kanilang mga kwento. Pero may isang bagay kang dapat tandaan. Huwag na huwag kang pupunta sa puntod na walang pangalan pagkatapos ng alas 12 ng gabi. At sa pinakailalim, may isang huling pangungusap. Dahil doon ako nakatira ngayon, napatingin ng bagong tagapagbantay sa bintana. Sa pinakadulong bahagi ng sementeryo, may isang lalaking nakatayo, si Mang Isko, nakangiti, kumakaway, at biglang nawala. Kinagabihan, bandang alas 12 ng gabi. May narinig ang bagong tagapagbantay ng boses mula sa labas. Kuya, may tao po sa gate. Lumabas siya. Walang tao, pero nasa lupa. May bagong bus na paa mula sa gate papunta sa puntod na walang pangalan. Sa ibabaw ng puntod, may bagong kandila. Nakasindi. Sa tabi nito may maliit na papel. Binuksan niya. 3 salita lamang nakasulat. Ako si Isko. At mula sa ilalim ng lupa, may marahang kumakatok. At doon niya naintindihan ang sinabi ng dating tagapagbantay. Hindi pala siya umalis sa sementeryo. Naging bahagi siya nito. Part 11. Ang kumakatok sa ilalim ng lupa. Hindi agad nakagalaw ang bagong tagapagbantay. Nakatayo lamang siya sa harap ng puntod na walang pangalan. 3 beses muling kumatok mula sa ilalim ng lupa. May tao ba dyan? Walang sumagot. Pero maya-maya may narinig siyang mainang boses. Ben, napaatras siya. Iyon ang pangalan niya.
Wala siyang sinabi kahit kanino na ang pangalan niya ay Ben. Ben, mas malinaw na ngayon. Anong gusto mo? Biglang gumalaw ang lupa. Parang may humihinga sa ilalim. Pagkatapos, isang kamay ang unti-unting lumitaw. Hindi siya nakatakbo. Ang kamay ay hindi umabot sa kanya. May hawak itong lumang susi. Nahulog iyon sa lupa at pagkatapos ay bumalik sa ilalim ang kamay. Kinuha ni Ben ng susi. May maliit na papel na nakatali rito. Nakasulat, buksan mo ang silid sa ilalim ng chapel. Kinabukasan, hinanap niya ang silid pero sa buong sementeryo, wala siyang nakitang pintuan na maaaring pagbuksan ng susi hanggang maalala niya ang lumang chapel. Pagpasok niya, may isang bahagi ng sahig na tila bagong simento at sa gitna nito may maliit na bakal na hawakan. Part 12. Ang silid sa ilalim ng chapel. Hinila ni Ben ang bakal na hawakan. Umangat ang isang lumang takip. May hagdan pababa, mabaho ang hangin, malamig at parang galing sa napakalalim na lugar. Itanaas niya ang flashlight. Daan-daan siyang bumaba. 1, 2, 3 baitang. Hanggang makarating siya sa isang mahabang pasilyo. Sa magkabilang gilid ay may mga lumang kandila at sa bawat kandila may pangalan. Isko, Tado, Jun, Maria, Pedro, marami pang pangalan. Sa dulo ng pasilyo ay may isang malaking pinto. Nang papalapit na siya, may narinig siyang boses. Ben, huminto siya. Ben, huwag mong bubuksan. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Kung sino ka man, magpakita ka. Isang malamig na hangin ang dumaan at biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Mang Isko. Kuya Isko, hindi sumagot ang matanda. Itinuro lamang nito ang pinto. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ben na takot si Mang Isko. Bakit? Bumulong si Isko. Diyan nakalibing ang unang bantay. Akala ko po kayo ang unang bantay. Umiling si Isko. Hindi ako ang unang bantay. At bigla itong nawala. Part 13, ang unang tagapagbantay. Hindi na mapigilan ni Ben ang sarili. Gamit ang susi, binuksan niya ang malaking pinto. Sa loob ay may isang maliit na silid. May lumang mesa, may upuan, at may isang kabaong. Sa ibabaw nito ay may pangalan, Mateo de la Cruz. Napaatras si Ben dahil pareho ang apelyido nito kay Mang Isko. Sa tabi ng kabaong ay may lumang notebook. Binuksan niya. Ang unang pahina ay may petsang mahigit 100 taon na nakalipas. Nakasulat, ako si Mateo. Ako ang unang nagbantay sa sementeryong ito. Noong una, akala ko trabaho lamang ito. Pero may mga gabi na may mga patay na lumalabas sa kanilang mga puntod. Hindi sila nanakit, may hinihintay sila. Paglipat niya sa susunod na pahina, may isang nilalang sa ilalim ng sementeryo. Hindi ito patay. Hindi rin ito buhay. At bawat tagapagbantay ay ginagamit nito upang manatili sa mundong ito. Biglang namatay ang flashlight ni Ben. Sa dilim, may bumubulong. Ben, pag-on niya ng flashlight, nakabukas na ang kabaong. Part 12, ang bakanting kabaong. Dahan-dahan lumapit si Ben. Walang laman ang kabaong. Nasaan ang katawan? Biglang may narinig siyang yabag sa likuran. Hindi siya lumingon. Tumigil ang yabag. Paglingon niya, si Mang Tano, nakatayo. Pero matagal nang patay si Mang Tano. Ikaw, umiti ang matanda. Ben, umalis ka na. Nasaan si Mang Isko? Narito. Nasaan? Itinuro ni Mang Tano ang kesame. Tumingala si Ben at doon niya nakita maraming mukha sa dilim. Mga mukha ng dating tagapagbantay. Lahat nakatingin sa kanya. Kapilang doon si Mang Isko. Kuya, Ben, makinig ka. Huwag mong hayaang maging katulad namin. Biglang naglaw ang lahat. At may isang malakas na kalabog. Bumagsak ang pintuan. Naiwan si Ben sa loob. Part 15, ang tinig sa loob ng kabaong. Nagsimulang kumapal ang hangin. Hindi makahinga si Ben. Ginawa niya ang flashlight. Itinutok niya sa kabaong. May narinig siyang boses mula rito. Ben. Hindi siya gumalaw. Ben, buksan mo. Ayoko.
Buksan mo. Kung ikaw si Mang Isko, magpakita ka. Tumahimik ang boses. Maya-maya. Anak, nanlaki ang mata ni Ben. Iyon ang boses ng kanyang ina. Ngunit patay na ang kanyang ina. Maraming taon na nakalipas. Ma, buksan mo ang kabaong. Lumapit siya. Nanginig ang kamay niya. Nangahawakan na niya ang takip. May humawak sa kanyang kamay. Si Mang Isko. Huwag. Biglang bumalik ang lahat ng ilaw. Nasa tabi niya si Mang Isko. Kuya, hindi yun ang nanay mo. Ano yun? Ang bagay na kumuha ng boses ng mga taong mahal natin. Nasaan tayo? Tumakbo ka. Bakit? May paparating. Mula sa tulo ng pasilyo may naririnig na mabibigat na yabag. 1, 2, 3 at parang papalapit ng papalapit. Part 16. Ang nilalang sa ilalim. Tumakbo sina Ben at Isko pero kahit gaano sila kabilis parang hindi nagbabago ang haba ng pasilyo. Kuya, hindi tayo makalabas. Huwag kang lilingon. Narinig nila ang paghinga ng nilalang. Mula sa likuran, biglang may mahabang anino na gumapang sa sahig. Tumakbo sila ng mabilis. Sa wakas, nakita nila ang hagdanan. Umakyat sila. Paglabas sa chapel, biglang nagsara ang takip. Nakahinga ng maluwag si Ben. Pero nang lingunin niya si Isko, wala na dito. Kuya Isko, walang sumagot. Kinabukasan, hinanap niya ang matanda. Wala. Hanggang sa makita niya ang isang bagong puntod. May pangalan, Isko de la Cruz. Napaupo si Ben. Pero may isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit naroon ang puntod ni Isko samantalang nakasama niya ito kagabi? Part 17. Ang litrato ng mga bantay. Dinala ni Ben ang notebook ng kanyang bahay. Habang binasa niya ito, may nahulog na lumang litrato, mga dating tagapagbantay. Isa-isa niyang kinilala ang mga mukha at doon niya napansin ang isang bagay. Sa bawat litrato may isang tao sa likod. Pareho ang mukha, pareho ang damit at sa ilalim ng bawat litrato ay may petsa ng pagkamatay. Nang tingnan niya, pinakabagong litrato, si Mang Isko nasa harapan at sa likuran, naroon ng isang lalaki. Hindi niya kilala. Sa likod ng larawan ay may sulat. Siya ang naghihintay sa susunod. Biglang nag-ring ang lumang telepono sa bahay. Daan-daan niyang sinagot. Hello. Walang nagsalita hanggang sa marinig niya ang boses. Ben, Kuya Isko, huwag kang maniwala sa lalaking nasa larawan. Sino siya? Saglit. Pagkatapos, siya ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis. Naputol ang linya. Part 18. Ang lalaking walang anino. Kinagabihan nakita ni Ben ang lalaking mula sa larawan. Nakatayo ito sa gate. Ikaw ba si Mateo? Hindi sumagot ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? Dahan-dahan itong lumapit. Ikaw ang bagong bantay. Tumango si Ben. Matagal na kitang hinihintay. Para saan? Ngumiti ang lalaki. Para ipasa sa iyo ang trabaho. Napansin ni Ben ang isang kakaiba. May ilaw mula sa buwan. May anino ang lahat ng bagay. Pero ang lalaki, walang anino. Napaatras si Ben. Sino ka? Isang taong matagal nang namatay. Kung patay ka, bakit nandito ka? Pareho tayo, hindi tayo pareho. Tumawa ang lalaki. Darating ang panahon na mauunawaan mo. Bigla itong nawala at sa lupa. May naiwan na lamang susi. Nang kunin iyon ni Ben, narinig niya ang boses ni Mang Isko. Ben, huwag mong gagamitin ang susi. Pero uli na. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan.